Ito native eh. Kaya lang, ayan ang tatay. Kaya medyo nag-ano na siya. Ang ino niya, binili. Taga Lucena. Marami po kasi sa ating mga OFW din na gusto rin mag-farming ng ganito. Goat farm daw ang gusto nila. Lalo na sa ating YouTube, marami po nagko-comment na goat farm, pagka nag-retired na raw sila, gusto nila mag-goat farm na ganito. Kamusta po sa inyong experience po? Sadyang kumikita talaga sa kambing? Po pala, ilang beses po ba nanganganak ang kambing sa loob ng isang taon? Ang normal eh... 100. Magandang araw mga Talongs TV. Nandito po ngayon tayo sa Barangay Ilayang Bukal at Tayabas, Quezon. At tayo po ay naimbitahan dito upang mabisita yung mga kambing dito na inalagaan po nila dito po sa MNE Heritage Creek Farm. Kung mapansin nyo po, itong mga kambing ito, napakaganda niya po. Ito po yung mga upgraded lang siya pero matataba po. Tayo po ay magtatanong ng ilang impormasyon lalong din sa pag-aalaga nila ng kambing. At syempre, itong maganda pong balita sa inyo. Ito po mga kambing na tayo binibenta ng may-ari. Kaya samahan nyo ako sa ating video para malaman nyo rin yung presyo nila. At ito po ay 18 heads lang nandito. At yung ano po daw dito ay 7 po ba? 7 kambing ay buntis. Yan. Kaya samahan nyo ako sa ating video dito sa ating goat farm visit dito sa Barangay Ilayang Bukal, Tayabas, Quezon. Kaya sama-sama tayo manood sa video na sa araw na ito. Nakaano tayo. Putik. Ito ang pinakamahirap na farm na pinunta natin. At talagang dadaan ng may gubatan na putikan. Kailangan pa natin tumawid ng sapa ng ilog. Yan. Tayo. Dito naman sa kabila nito ay nandun na yung kanilang farm ng kambing. Yan. Medyo maulan ngayon. Malaki pa lang ilog dito. Yan. Oh, yeah. Matulas, maputik ang daan. Tao po. Ayan, ganda naman dito sa loob. Pagkapasok nyo naman dito, maganda na yung nila. Paputik lang talaga ang dadaanan. Nandito tayo ngayon kila Sir dito sa MNE Heritage Creek Farm. At meron po silang mga alagang kambing dito. Kahit kita niyo po, kahit medyo masama ang panahon na malamig ang climate sa Tayabas, pero dito pala may nag-aalaga din ng mga kambing. Ayan. Si Sir. Dito na tayo sa kanilang kambingan. Ayan. Oh. Kaya lalabas, maulan. Ito po yung mga alaga nilang mga kambing dito. Gaganda o, tinan nyo po yung mga kambing nila. Kahit na sa loob lang sila, tinan nyo, hindi sila ganun katawan, payat. Ito yung mga alaga nila sir dito. Sir, matanong ko lang po ilang heads tong kambing nyo na dito? 18 na lang yan. 18 heads. Yan. Mga, mga pure breed po, upgraded. Upgraded to. Upgraded po. Mga upgraded daw. Ito, pure breed to. Tatanong lang po ako sa inyo pala po. Ilang taon na po kayo nag-aalaga ng mga kambing dito? 2 na siguro. 2 taon na rin po. Ano pong nag-ano sa inyo na mag-alaga ng kambing? Sa alam ko po dito sa inyong lugar, medyo katulad nito, laging maulan. Ano lang. Walang lugar dito, walang nag-aalaga ng kambing. So, nag-try kami mag-alaga dahil dito yung maulan. Testing kung kung makasurvive ang kambing sa maulan at malamig na lugar. So okay naman. Wala namang mortality. Wala namang mortality kayong experience. Yun palang magaling. Zero mortality kayo. Yun ang paggalang yung ibang kalimitan po yung nababalta natin, yung ibang mag-alaga ng kambing. Talagang hindi na iwasan na may mamatay sa kanilang mga kambing. Ano pong paraan nyo para maiwasan? Kasi ang alam ko po ang kambing sa ganitong panahon, ayos lang sa kanila malamig, pero yung maulan yata ang kalaban, yung ulan yata ang kalaban nila. Hindi, pagka maulan, binababa ko lang yung mga trapal. Yan. Saka kompleto naman ng vitamins sila. So weekly ang monitoring monthly monitoring mo ng mga vitamins. Ayun po ang ginagawa niyo, kumbaga regular. Tuwing isang beses ba isang buwan siya, vitamins at minsan pagka ganitong malalaki na. Ito po yung malaking sir. 2 buwan bago ako nagbibigay. Pero yung maliliit, ito po. Ito mga bagong wala ito. Ganda ng tataba nila yung
Bagong walay lang yan, kaya ganyan pa. Babago rin yung katawan niya. Matanong ko lang po, kamusta naman po ang kumbaga siyempre, kaya kayo nag-alaga ng ganitong kambing, siyempre gusto niyo rin naman siguro kumita para, kasi kalimitan yung pang mga nag-aalaga ng kambing, kayo po ay, nakwento ko parang kayo dati pong OFW. Ano pong trabaho niyo pala, sir, dati, bago kayo nag-umpisa mag-farm? Sa tourism department ako. Sa tourism department po kayo. Yun. Yan. Dubai. Tapos, sa Dubai po, tapos po, nag-umpisa kayo ng pagkakambing. Sadyang may experience na rin po kayo sa pag-aalaga ng kambing o wala pa rin? Wala pa rin. Results lang. Kumbaga. Aral-aral. Oo. Tanong. Oo. Hanggang sa natatandaan ko na yung mga ginagawa ko. Yun po. Tapos dumami na dito. Ilan na po ang pinakamaraming, sa ilang piraso po ang pinag-umpisahan niyo bago kayo nagkaroon ng ito? 5 kambing po. Umabot siya ng itong early ng itong 2024 na 30 plus siya. Ang dami po Kumbaga po, sa kung kayo yung nagbebenta ko sa mga mag-aalaga ng mga ganito mga kambing, kasi marami po sa atin, katulad yung OFW kayo dati. Marami po kasi sa ating mga OFW din na gusto rin mag-farming ng ganito, goat farm daw ang gusto nila. Lalo na sa ating YouTube, marami po nagko-comment na goat farm, pag nag-retired na raw sila, gusto nila mag-goat farm na ganito. Kamusta po sa inyong experience po? Sadyang kumikita talaga sa kambing? Meron, kung tututukan mo, yun lang gagawin mo, kikita ka. Dahil dapat talaga, tulad nga sinasabi ng iba, unahin mo muna talaga ay magtanim ka muna ng pakain. Yun yung sigurado para hindi ka na bumibili. Ngayon, kung bibili ka rin lahat, pati pakain mo, lahat-lahat, bibili ka. So, magiging break even or magiging lugi ka pa rin. Kasi nga, kung lahat bibilhin mo. Yun ang mapapain ni Kasi sir. mga medicine pa, kailangan mo rin. Kumbaga, ang tayo niyo po sa mga kababayan natin na gusto pong mag-goat farm, kailangan nila pong pagkain muna. Kain muna unahin. Bago sila ng kambing. At saka muna, kung hindi sila sanay, muna sila sa mga native or upgraded para hindi magastos. O magkaroon man ng mortality, hindi masyadong masakit. Kasi nga, di bali kung kabisado mo na mag-alaga, hindi yan katulad ng iba na aalpasan mo lang, okay na. Binabago na natin ang mga sistema nung dati na, sige, pag naitali mo dyan, ayos na. Ayos na po. Hindi ganon. Halimbawa, nanganak, kailangan mo pa rin yan, bigyan ng mga gamot. Sa gatas, tapos yung pag nanganak siya, mga gamot niya para sa makarecover yung katawan, tapos mga vitamins, ganun ang kailangan, yan. So, yung mga lumang practice, pag naitali mo dyan, pwede ayos na. Hindi naman nalaki. Yun nga po. Yung problema, hindi nalaki. Kumbaga po, sayang yung panahon na pag-aalaga mo na hindi naman siya, yung hinahabol yung ilalaki niya, hindi niya, hindi niya naabot po yung kanyang size na, estimate. Katulad dito, ang laki nitong kaysa na kambing na ito. So, yung pakain po dito sa kanila? Pinapakain ko dito, maulan, di ngayon, silage ang ginagawa. Silage po. Oo. Tapos may 20% lang ang feeds, more ng kumpay ang ginagawa po. ko. Ang ginigiling ko, ginagawa ko, hinahalo ko kung anong pakain. At least, mahahaluan yung yung silage. May nilagyan pa ng molasses yan. May asin. Sa inyong experience po, siyempre, sabi niyo, hindi naman kayo nakaranas ng mortality ng Ano pong experience niyo na yung naging sakit nitong mga alaga niyo, mga kambing niyo? Kasi hindi man naiwasan, parang tao din yan. Ubo. Pero wala nagkakaubo sa kanila, isipon. Kasi nga, hindi naman sila nakagala ng pagtagulan. Hindi ko sila pinabababa. Yun. Maputik, hindi nakakababa. Kaya kalimitan, yung silage nga ang pakain ko, ginigiling ko rin yung kumpay. Yung madre cacao, gigiling ko pa rin yan. Yung ipilipil, yung madre de agua, mga dahon ng saging, minimix ko pagigiling. Ako bagay magkahalo po siya? Yun pala. Nahalo ko siya. Yun pala. Kaya pala sir, ang maganda pala dito pala sir, ito, katulad ng binanggit ni sir, siya ay matagal 2 taon na nagkakambing. Wala po, yung sakit niya talaga na wala na kayong ibang na-experience. Yung mga gamot ay nagkanda expire ng mga gamot ko yan.
Hindi ko na nagamit. Gawa nang walang nagkakasakit eh. Yun po pala, ang ganitong kambing po, parang sa tao, depende sa pag-aalaga. Oo, depende sa pag-aalaga. Yun. Kumbaga ito kayo talaga dito nakatutok kayo din sa mga kambing nyo, kaya hindi naiiwasan yung pagkakasakit nila. Yun. Actually, halimbawa sa sipon, ubo, hindi ko siya nagagamit. Kasi nga, wala naman nagkakaroon ng ano. Mhm. So, expire siya. Pero yung mga vitamins, talagang continuous yung yung pag-i-inject. Yun naman pala. Vitamins po, anong ginagamit nyo sir na vitamins? B-complex lang at saka yung iron. Iron. B-complex at iron. Nagpupurga din po kayo ng inyong mga alagang kambing? Bupurga ako, minsan pero ito, Ito po. yung mga bagong walay na yan, 2 beses ko na itong napurga. Aha. Yung naka 1 month, Pinupurga nyo na ulit. Ah. Eh, hindi naman sila nagtatay, pero pinupurga ko Pinupurga nyo na rin po para hindi iwas na rin sa sakit ang mga alaga nyo kambing. Yan o. Eh, minsan, 2 months, nagpupurga ako. Depende sa pag nakikita ko medyo tamlay kumain, yung mahina lang kumain, pupurgahin ko muna, tapos ako mag-i-inject ng B-complex B-complex po. iron. Ayun, yun palang gamit na ni sir dito. Yun ang wala na pong ibang Ito Sekreto, nga buntis, sir. binigyan ko yan ng BCM. Yan, ni-injectan ko yan. Naindikan mo pa ng BCM. Pagpagatas. Lahat ng buntis yan, BCM. Maganda pati yung design ng ano ni sir. Kumbaga ito yung bahay niya. Kung mapapansin natin po, tinan nyo. Gawa lang siya sa kawayan. Sir, ito po ba yung puntang huli dito? Kasi last 2 year nagpunta tayo. Ito pa rin yun. Matibay naman po pala po siya sa ano, no? Sa kumbaga ito yung mabot ng 2 taon itong kulungan niya. Oo, hindi pa rin. Pero Yan pa. sa, siyempre, pag naiihiyan, nalambot ni siya. Nalambot din po itong Kaya gano'n niya. patungan ko na lang. Kasi yung iba, may nakapuntahan tayo, yung iba nagpatayo agad ng building eh. Pwede naman po palang ganito lang din muna, no? Pag bago pala mag-upisa. Eh, pag may pera ka, doon ka na sa matibay talaga. Pang matagalan na po. Ito, mga ilang ano to, ay kinakain nila yan eh. Oo. Ginangat-ngat ng mga kinakain nila yung ano, yung itong mga ano ng coco lumber. Ilan siya rito palang ano nyo? Ilan ang back nyo dito? 2 na lang. Ito pong isang ito. Yan. At saka itong isa. Ito, mga maliliit, itong bagong walay na to. Ayan, ito po yung isang back nila. Teka, natin siya. 2. Ayan, ang laki. Ito na po yung pinaka ginagamit yung materials dito. Oo, yan. Itong gano'ng kalaki yan. Ito po yung pure breed o upgrade lang siya? Upgrade yan, F-Series. F-series siya. Pero ang laki niya, ano. Ito po yung ginagamit niya sir. Tapos ito po yung mga ibang kambing niya dito. Ito po yung mga panak niya na dito. Ang gaganda ng kulay niya. Oh. Ayan, no. Sir, ilan ang pinakamaraming inanak ng inyong mga alagang kambing dito? 2 lang. 2 lang talaga din. Wala pa kayong experience na magtatlo siya? Wala. Wala pa naman. Kasi pagka nagtatlo, medyo talagang tututukan mo yun. Dadalwa din ng ano. Oo. Kumbaga ayudahan nyo. Ayadahan mo yun. Kukulangin yung ano. Yan, ito yung Ito, mga kambing ni anak sir. to, mga next month. Yan, January yan. Tingnan niyo po ang gaganda ng mga kambing ni sir dito. Ito po alin po ang mga barako. Ito, bagong kapunto. Oo, ayun. Tapos ito po yung mga... Ito, isa barako. Yan, 1, 2. Yan, 3. 3 itong mga backling na ito. Oo, yun ang mga kambing ni sir dito. Tapos wala pa po kayong medyo maliliit na mga panak ngayon. Ayan, bagong anak. Oh. Ay pala, meron din. 1 linggo. Ayan. Ayun, ganda. Isang redhead, tapos isang black na Ito po yung native ba o upgrade din siya? Upgraded ng Upgraded. native. Oo. Yan yung mga bagong anak ni sir. Ito po, pag bagong anak, ganyan lang siya. Kung pag inihiwalay nyo lang sila sa karamihan. Oo, kasi bubulihin yan. Susuotin yan. Yun palang ni sir. Kukulungin mo na yan. Pagka medyo malakas na yan, saka mo yan Isama na. Sama yan po yung bagong anak ni sir dito. Ganda ng kulay nila. Isang black at isang redhead bower. Ang niya po ay para mas malayo siya kasi doon sa nanay niya May native to. Kasi nga ito, ang kapatid nito ay traditional yan. Ay may sungay yun. Ay siya kung ini-out, may sungay. Ito walang sungay. Kaya ito talaga ay traditional yan. Kaya may lumalabas talaga na yung pagka brown niya ba, hindi umaabot yan. Pero yung isang kapatid niya, abot hanggang ganyan talaga. Yung talagang original na kulay. Yung redhead bower, yung traditional na bower. Hanggang leeg ang kulay brown. Yung pala nga ni sir. Kaya tingnan niyo po yung mga kambing na sir dito.
Yan ang gusto ko ng kulay niya halos ano, yung mga kulay niya halos tulad mga puti. Yan, Wala ganyan nang po. ano kasi yan, yung original kong kambing, nakuha na eh. Ay, naibenta niyo na rin po. Sir, matanong ko lang po, ano to, ang taas po nitong ano nyo ay sa simula sa ano niya, sa ground po. Ang average talaga niyan ay dapat 1 meter. 1 meter po dapat. Pero pataas. Pataas po. Para hindi ka na nahihirapan Yumuko. dumi. Ayun po ang pinaka-purpose niya. Tapos ano pa ba yung sabi nila para daw hindi Hindi niya naamoy ang Yung- kanyang ihi at saka yung tubo. para po iwas din sa sakit ng ay ammonia. Yun pala ang ano ni Sir dito. Yan tinan niyo po, ito yung pinaka niya dito, flooring. Dumi yan, pero wala kang maamoy. Hindi siya katulad ng mga ibang ano, parang nangangamoy. Pero kung tutusin nga po dito, dapat medyo maamoy siya at maulan. Hindi siya masyado na ano, pero wala siyang amoy. Walang amoy. Yung pala ang pinaka-sikreto dito. Kailangan talaga naka-level yung kulungan niya. Hindi siya nangangamoy talaga ang dumi niya. Wala akong ini-spray dyan. Basta yan. Pero dapat yan, nililinisan ng weekly. Kung naman nalilinisan ng weekly, kasi isang buwan ko bago nalilinisan. Hindi na rin kaya. Kaya. Hindi na Pero kaya. wala kang amoy. Importante doon, wala siyang naamoy. Saka wala kang nakikita ng mga ano. Yung mga ano nila. Yan o. Ito, walang dumi yan na basa. Walang tatay dyan. Pero sir, yung sinasabi nila kaya daw po ba mag-double? Ang isa yung experience, 2 years na po nag-alagay, mag-double siya ng, kunyari sa pag-anak niya, bumili kayo ng kambing tao sa loob ng isang taon, mag-double yung, ano niya, dami. Pagka yung gagamitan mo mag-i-enjoy ka talaga, Ay. maglandi agad. Yung pong, ano, Yan ba, kapapanganak pa lang, 1 month pa lang, nangangandi na siya. Merong ganong kambing, 1 and a half, na kapapanganak lang, nangangandi na siya. Dalagyan mo ng suporta ng vitamins, ADE. Oo, para po hindi siya mag-ano no, yung mamayat kasi parang namamayat siya pag nag-ano agad yung kambing. Matanong ko lang, Nangangandi agad yun, kaya lang, walang pahinga yung kanyang, ano, yung chan pag kumagay sa ano, kakanak lang. kaanak lang niya, bubuntis na naman. Kaya yun, kaya lang hindi ako gumagamit. Inaano ko lang sa kanila, normal na ano, 3 and a half yung anak, mag 4 months, okay na yun, mangangandi na siya. Sabihin ko po, ang tanong ko po pala, ilang beses po ba nanganganak ang kambing sa loob ng isang taon? Ang normal 2 years, 3 beses eh. At 2 years, 3 beses. Kumbaga, hindi siya pwedeng manganak sa loob ng isang taon ng 2. Hindi po kaya. Hindi kaya. Kasi nga, 5 buwan ang pagbubuntis eh. Lalakihin mo pa siya ng 3 months bago mawala. Kumbaga po, abuti din siya ng kumbaga mga 8 to 9 months po bago siya pwede ulit ano. Dapat ganon. Yung iba nga, napupwersa na. Pinagpersa na agad nila para gumanak agad. Yan. Pero ang mas maganda po normal para po yung kambing hindi rin ano kung mapwersa siya. Yun pala. Ilang buwan na yun? 5 months ang pagbubuntis. 3 months ang bago mawala. 3 and a half months. O di bali 8 months 8 months na. O 9 months. 9 months po. Yun pala dapat ang ano, para normal na yung kambing na hindi masyadong maano. Ilang months yung isang taon? O di ba 12 months? Kung 8 months, 3 beses sa 2 taon. Yun ang pinaka-total nyo po talaga na dapat ang kambing manganganak. Yan po. Pero kaya yan ng mahihirapan din ang kambing. Maraming gumagawa ng gano'n, yung 2 beses ang taon. Pero sa alagpas 5 months na ang pagbubuntis eh. Yung papalakanan niya. Kung 2 beses magbubuntis siya sa isang taon, 10 months na yun. Gaano lang interval ng ano niya? 2 buwan. Yun. Kumbaga halos hindi nakakapapahinga din yung... Nakakapahinga. Pero kung kumpleto naman ng yung ano, pagkain, vitamins, kaya rin siguro. Pero persado naman ng ano. Sir, ito na tatanong ko pong last sa inyo po. Sa inyong experience po, talagang kaya naman talaga kumita sa ganito pag-aalaga ng kambing kasi marami po sa atin na nagkakambing, lalo dito sa may parte Batangas. Kaya naman po kumita talaga siya. Kumikita yan, kung walang kumikita, Titigil na. titigil yan mag-aalaga ng ano yan. Kaya lang hindi nga kumikita kung lahat ay bibilhin mo. Yun. Hindi nga ikita. Kasi nga, ang mahal ng pagkain. Kahit yung silage lang, magkano kilo ng silage. Kumbaga halos yung pag-aalaga nyo na mapupunta yung gastos sa gastos pa lang po, no? Ayan. Ganun din, halos sa baboy, ganun din. Puro bili din lahat.
puro feeds. Wala kang kita eh. Sir, ito na po ang ano ko sa inyo kasi nabalitan ko, tayo pumasyal ulit dito si Sir, isang taon tayo doon nakabalik. Parang nabalitan ko po na iplano nyo na pong i-dispose itong mga kambing nyo. Hindi, i-dispose ko muna lahat. Oo. Para pahinga muna. Pag medyo hindi na ako busy, saka na lang uli ako mag-iis. Ano pong reason naman ba't gusto nyo ibenta yung mga kambing? Maraming, hindi ko na siya masyadong matutukan. Mhm. Kasi pag hindi mo natutukan ng mga, siyempre may buhay yan, Mhm. mamaya siya ng gusto, kukulangin sila sa atensyon o sa pagkain. Mhm. Na hindi yung, pag kulang ka sa atensyon, ano mayayari dyan, pakain ka lang ng pakain, Mhm. aalis ka na, Oo. balik mo, pakain ka na naman, hindi mo na sila na aalagaan ng gusto. Ayun. Kailangan po talaga meron din kumbaga sa ano meron din siyang panahon ka na may banding sa inyong mga alaga. Ayan. Ito po. Kahit mababait yan, eh, kailangan mo rin yung ano ha. Ayan si Sir. Ito pala kaya tayo nandito na invite ni Sir kasi daw gusto niya na munang i-dispose to mga kambing niya. Yung mga interesado po. Ito naman po yung mga pure breed lang. Meron kayong upgraded pala, sorry. Upgraded, mga galit na naman yung ating mga basher. Ito pala yung mga upgraded lang naman siya, mga upgraded. Pero pag nakita niyo po ito mga kambing nila, Sir, tinan niyo po, mga ganda naman siya. Mga upgraded lang po ito, pero sa katawan nila, pati sa mga itsura, talagang hindi na kayo malulugi dito. Ito po yung plano ni Sir, ibenta daw po. Lahat na po ba ito? Lahat na siya. Yan po, lahat na daw ito. Ayan po Ito yung, naman, series ng power to. ito F-Series pala. Ito, mga buntis na yan. Ito Ito yung susundan. Eh, buntis na rin to. Ayan. Parang bata pa po siya. Ha? Yung isang yun. Buntis na rin pala daw yung isang yun. Oh. Ayan. Ilang heads po itong inyong alaga na gusto yung ibenta? 18 na lang. Pwede 18. yung malalaki-laki na, 18. 18 po yung malalaki. Tapos ito, 5 yung mga bagong walay. Ilan po ang lalaki naman dito? Itong bagong backling ay 3. 3 lalaki. Tapos pambabae niya naman ay Ayan, babae na lahat. puro babae na po lahat. Ito maganda pala yung mga gustong ano. Tapos dalawa po yung bali-bali yung ganador ni Sir dito, materialis at dalawang to. Ayan o. Ito po yung Sir, para matanong ko lang po, mas maganda na nga mag-alaga ng upgraded kaysa mga native ano. Medyo malakas-lakas ang ano ng kahit naman yung iba nagsasabi lang mas magandang upgraded kaya sa Native. native kasi nga medyo malaki Malaki. ang Size niya po, no? Size na. Oo, yung size niya malaki na. ito baka nasa siguro to mga 70-80 kilos to. Yun pala. Kaya mas ano nga talaga po yung upgraded. Kumbaga mas malaki yung ilalaki niya. Hindi katulad ng native, parang limitado lang yung ilalaki po, ano? Oo. Ayan, Ang yun pala. native kasi karamihan nasa 20 to 25 kilos. Hindi talaga siya nabigat. matured. Oo. Ito, Ito, oo. yung upgrade ko baka ito yung nasa lumitimbang na rin ng 30 to 40 kilos yan. Doble po ng Tagalog ano po, ng native. Yan po. Yes, sir. Ito po yung mga interest po, pwede nyo kong kontakin at ibibigay ko rin yung number nyo, sir, para yung mga gustong iteras, yung mga gusto pala mag-alaga ng kambing. Ito naman po, kung tutusin, medyo mababa na ibibigay daw ni sir itong mga ano niya. Ito kailangan nila muna i-dispose. Yan po. Ito yung mga kambing nila. Ano din to? F-Series. F-Series, ito po mga F-Series. Mower. Mga F-Series pala po ito mga ano nyo. Yan po. Yung mga ano yan, yung may sungay na out ko nga, tatakot ako sa may sungay. Ay, kaya pala marinitan yung mga ano yung kambing walang Walang usong. sungay ang mga iba eh. Pero ito, mga backling to, may sungay. Ano po hindi nyo dinidihorn nito? Eh, hindi ko na nga maasikaso mag-dihon. Dapat na i-dihon ko. Eh, hindi ko na matutukan mag-dihon. Niiwasan nyo yung sungay takot mabiglang pag biglang nag-ano po siya, ano? Pag nagipaglaro ba, o kaya nakain, nagpapakain ka, bigla siyang gaganon. Ganun, no? Makasundot, ano? Yan. Ito po, sir, sadyang ito hindi nagkasungay, yung nadihon nyo to. Hindi, walang sungay. Wala talaga sungay, meron din palang kambing na lumalabas sa walang sungay. Gawa ng ama eh, walang sungay. Kaya. Yung palangan ni sir. Yan ang si sir. Ito po yung mga kambing niya. Kumbaga itong area niya hindi sa kalakihan, pero ang ginawa ni sir ito yung design ng kanyang ano, kumbaga hiwa-hiwalay yung mga pag may buntis hinihiwalay niya, katulad ng may mga anak. Tapos yung mga ano po, yung mga bagong, yung mga medyo malalaki na dito sila sa wallway po ng area. Pag hindi maulan, nasa labas sila. Sa labas po nilalabas yun din talaga. Kaya lang dito po sa ano nga dito, experience natin sa Tayabas, mas marami ang ulan kaysa sa init. Oo. Halos sa buong buwan yan. Yan ang Kaya hindi rin makapagpaligo ng kambing. Pero kahit maulan, hindi naman
napakadami naman. Oo. Siya diyang nililiguan niya rin po mga kambing niya. Nililiguan niya. Yun naman pala. Yun naman ito mga kambing. Sir, maraming salamat po sa inyong oras and po yung si Sir. Ano nga ulit po Sir, pangalan Sir? Carlos, Si Sir Aloy. Carlos. May ano po kayo, pwede niyo i-promote yung inyong page po. M&E Ah. Heritage Creek Farm. Ayun, MNE Heritage Creek Farm. Yun po mga update dito sa farm nila Sir at meron din silang alaga raw dito mga rabbit na ano pa tama nga po ba? Tsaka yung mga manok na Manok. Yung mga manok ko ngayon, ano na lang yun, mga upgraded na Upgraded. mga manok ko, wala na yung mga, mga pure breed Ah. na lang, ano na. Kumbaga sana yung pang personal consumption na lang itinira namin. So, gano'n lang. Yan. Hindi na kami nabili. Dog, mga karne ng ano. Ayan. Kung nabili man, konti na lang. yan. Yun po yung abangan niyo yung ating part 2 ng ano, ni Sir, pupunta natin yung mga alaga niya pang iba dito sa kanilang farm. Yan. Maraming salamat Sir.